Ang babaeng ito ay sadyang nagpanggap na alerhiya sa mani ang kanyang anak na babae. Ngunit nahubara ng magulang ng kanyang kaklase. Sadyang nag-order si Chais ng fried chicken na may mani para kainin ng anak niyang si Duchin. Nang makita niyang nabunyag na nagpapanggap lang ang kanyang anak na babae na may alerhiya. Natakot si Duchin na mawala ang kanyang panalo, kaya dali-dali niyang dinala ang kanyang anak na babae. Ang mga inang ito na tila magkakasundo ay puno ng pagkukunwari. Sila ay nagmamayabang sa kanilang mayaman na buhay online buong araw. Para hangaan sila ng lahat, tila sila ay magkakaibigan. At nagreregalo pa sa isa't-isa, ngunit sa likod ay nagpapaligsahan. Nagpaparinig na ayaw nilang makita na may mas maganda pa sa kanila. Si Duchin, isang full-time na ina, ay isa sa kanila. Palagi niyang ibinabahagi ang magagandang sandali ng buhay online. Sa araw na iyon, gumawa siya ng ilang cookies. At sadyang inimpake ito at dinala sa dalawang iba pang ina, sina John E. at na John. Masayang sinalubong ng dalawang ina si Duchin. At kumuha pa ng litrato at nag-post sa social media upang magpahayag ng pasasalamat. Ngunit sa post ni John E. ay hindi man lang niya binanggit ang pangalan ni Duchin. Samantala, sina John naman ay nag-post ng litrato ni Duchin na nakapikit at napakapangit. Nagalit si Duchin at hindi rin siya nagpatalo. Nagbigay siya ng parinig na komento sa ibaba. Sinasabi na pumunta siya para magbigay ng regalo kay na John. Maraming magagandang litrato sa telepono ni Duchin. Ngunit ang larawan na pinost ni na John ay nagmukha silang mga teddy bear. Hindi lang ang mga ina ang nag-aaway sa isa-di-isa. Inutusan din nila ang kanilang mga anak na huwag magpatalo. Sa pagtatanghal sa kindergarten, ipapalabas ng mga mag-aaral ang musical na Snow Princess. Ang pangunahing karakter ay pipiliin sa pamamagitan ng audition. Lalo na ang mag-aaral na gaganap sa pangunahing papel ay magkakaroon ng close-up na shot. Ang mga magulang ay may kani-kanilang plano. Nag-uunahan para sa kanilang mga anak. Sa sandaling ito, binanggit ni Chai ang nangyari 2 taon na ang nakalipas. Umaasang magiging patas ang audition sa pagkakataong ito. Upang maiwasan ang anumang insidente tulad ng nangyari noong taon na iyon pagkatapos umalis ng mga ina. Nagbulungan ang mga guro. Ang nangyari ay 2 taon na ang nakalipas nang mag-audition para sa child model. Isang araw bago magsimula, may sadyang nagpakain sa anak na babae ni Duchin. Nang mani kahit na may alerhiya siya sa mani. Sa oras na iyon, napakagulo ng lahat. Pag-uwi pa lang ni Duchin ay agad siyang naghanda. Una, itinanim niya sa isip ng kanyang anak na babae ang ideya na dapat siyang maging Snow Princess. Pagkatapos, dinala niya ang bata sa klase ng isang profesional na guro ng musical theater. Palaging naghihintay si Duchin sa lugar ng klase. Pagkatapos magtapos, iniuwi niya ang kanyang anak na babae. Sa elevator, hindi sinasadyang nakita niya ang package ni na John. Pagkatapos ihatid ang kanyang anak na babae, agad na bumalik si Duchin. Umakyat siya sa hagdan, palapag-palapag, hanggang sa harap ng bahay ni na John. Pagkatapos kumpirmahin na pansamantalang hindi gumagana ang kit. Lihim niyang kinuha ang package. Walang awang sinira ni Duchin ang mga damit sa package. Pagkatapos ay bumalik sa kalmado. Umuwi para kuhanan ng litrato ang kanyang anak na nag-ensayo. At nag-post online na parabang nagmamayabang. Pagkatapos ay nakatanggap ng hindi mabilang na papuri. Siyempre, mayroon ding ilang hindi magkakasundo na boses na nakahalo. Ang mga nagkomento ay sina John E. at na John. Gumanti si Duchin at nag-iwan din ng ilang masakit at masasamang komento sa ilalim ng post ng dalawa. Hindi nagtagal at dumating ang araw ng audition para sa pangunahing aktres ng musical. Matatag ang ipinakita ng anak ni Duchin. At tulad ng inaasahan, napanalunan niya ang pangunahing papel. Sa labas, binati ng ibang mga magulang si Duchin. Ngunit may kani-kanilang mga plano sa kanilang puso. Pagkatapos ng audition, inimbitahan ni Duchin ang lahat sa isang pool party. Hindi pumayag sina John at tumanggi. Sa sandaling ito, kusang humingi si Chai Si na sumama ang kanyang anak sa party. Walang dahilan si Duchin para tumanggi. Masaya siyang pumayag. Pagdating ni na John sa bahay, natuklasan niyang nawawala ang kanyang package. Pinanood niya ang kikif. Nakita niya si Duchin na sumulyap sa kanyang package sa elevator. Kaya pinaghihinalaan niya si Duchin na nagnakaw at hinanap niya si John E. para mamagitan. Ngunit ang kihibilang ay hindi sapat na ebidensya. Bukod pa rito, natuklasan din ni na John na si Duchin ay may hawak na maliit na notebook tungkol sa performance ng isang mang-aawit. Sapat na ito upang patunayan na dinala ni Duchin ang kanyang anak para sa private tutoring. At isa sa mga hurado sa audition na ito ay estudyante ng mang-aawit na iyon. Hula ni na John, tiyak na may dayaan sa audition na ito. Ngunit wala siyang ebidensya, wala rin siyang magawa kay Duchin. Si Chai E. papunta na sa party. Nagpakita ng pagkadismaya ang kanyang anak na mailuha sa mata. Malinaw na naramdaman ni Chai is na mas mahusay kumanta ang kanyang anak ngunit naalis. At napili lang para maging background. Seryoso ang mukha ni Chai E, totoo iyon. Ang lahat ng nangyari ngayon ay katulad ng 2 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mahusay na anak ay maaari lamang maging background, pagod na ang mga bata sa paglalaro. Nag-order si Chai ng pagkain para sa lahat. Sadyang nag-order siya ng fried chicken na may dinurog na mani. Walang alam ang anak ni Duchin at pagkatapos kumain ay nagsimulang umubo ng matindi. Nagpanik ang ibang mga ina. Nagpanggap na natakot si Chai at sinabing hindi niya sinasadyang nakalimutan na alerhiya ang anak ni Duchin sa mani. Si Duchin ang pinaka-natataranta. Ngunit ang kalagayan ng kanyang anak ay hindi kasing seryoso tulad ng naisip. Pagkatapos umubo, mas gumanda na ang kalagayan ng bata. Mukhang nasamid sa fried chicken. Gusto pa sanang kumuha ng pangalawang piraso ng manok ang bata. Seryosong inalis ni Duchin ang kamay ng bata. Nagtanong si Chai kay Duchin ng nakakakilabot. May alerhiya ba ang anak ni Duchin? Bakit parang grabe lang ang ubo niya? May iba pa ba siyang sintomas ng alerhiya?
Sa pagkarinig nito, natigilan si Duchin, nagtinginan din ang ibang mga ina. Agad na umalis si Duchin kasama ang kanyang anak na babae. Sinabi niyang pupunta sila sa ospital habang pinapanood ang mag-ina na umalis. Ngumiti si Chai-chi. Sa kotse, naiinis na sinabi ng bata na hindi siya alerhiya. Ngunit sadyang sinabi ni Duchin na may alerhiya ang bata. Dinala ni Duchin ang kanyang anak sa tarangkahan ng ospital at umikot. Sadyang kumuha ng larawan ng ospital at nag-post online. Ang video ng kanyang anak na kumakain ng fried chicken ay kumalat online. Sadyang tinukoy pa ng nag-post na ito ay fried chicken na may dinurog na mani. Nang makita ni na John ang video na ito, hindi niya napigilang magkomento. Sa likod na si Duchin ay isang sinungaling. Ang nangyari 2 taon na ang nakalipas ay binabalik din at pinag-uusapan ng mga ina. Kababa lang ni Duchin para magtapon ng basura nang marinig niya si na John na nagsasalita tungkol sa kanya. Sa sandaling ito, nakatanggap si Duchin ng tawag sa telepono. Ang babaeng tumawag ay si Miho, nagtatrabaho si Miho sa isang kumpanya. Ang kumpanya ay nagpaplanong magdaos ng family social media activity. Maraming pamilya ang nagparehistro. Kasama na ang mga pamilyang may impluensya online. Inuri ni na Miho at ng kanyang kasamahan ang mga pamilyang ito at sinimulan ang hiwalay na screening at pagsusuri. Nang makita ang larawan ng pamilya ni Duchin, hindi napigilan ni Miho na manginig. Bulong niya sa sarili ang mga salitang salarin. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Miho. Kinuha ang isa pang larawan na nakatago sa likod ng picture frame. 2 babae na magkayakap ng mahigpit. Naalala ni Miho ang maraming alaala kay Duchin. Mahirap siyang kumalma sa mahabang panahon. Dahil sa mga kinakailangan sa trabaho, iminungkahi ni Miho sa team leader na upang i-promote ang activity na ito, maaari silang mag-imbita ng mga taong may impluensya online para kumuha ng photoshoot tulad ni Duchin. Siguro magdudulot ito ng magandang epekto sa advertising. Tinanggap ng team leader ang mungkahi at ipinagawa ito kay Miho. Kaya napilitan si Miho na makipag-ugnayan kay Duchin. Sa unang pagkakataon na nakipag-ugnayan siya kay Duchin, nang ipakilala niya ang sarili, hindi siya naaalala ni Duchin. Hindi pa natatapos magsalita si Miho, dali-dali na itong binabaan ng telepono. Isang araw, aksidenteng natuklasan ni Duchin na may bagong account na nagngangalang Miho ang nag-follow sa kanya. Nakita ni Duchin ang pangalang ito. Naalala ang tawag sa telepono na nagpakilalang Miho hindi pa nagtatagal. Sa oras na ito, naugnay niya lang ang kausap sa isang tao sa kanyang alaala. Kinagabihan, habang pinapakinggan ni Duchin si Nazan na sinisiraan siya, tumawag ulit si Miho. Sa simula, hindi sinagot ni Duchin ang tawag, pag-uwi niya lang tumawag ulit siya. Kinumusta ni Duchin si Miho na parang walang nangyari pagkatapos ng ilang palitan ng pagbati. Umuwi ang asawa ni Duchin, kaya nagmadaling nakipagkita si Duchin kay Miho at nagpaalam. Kinabukasan, dumating si Miho sa lugar ng kanilang tagpuan. Nagtanong si Duchin tungkol sa ina ni Miho na nasa ospital at ang kanyang namayapang ama. Naging parang pamilya sila sa loob ng ilang panahon. Ngunit sa huli, hindi sila tunay na pamilya. Maraming gustong sabihin si Miho, ngunit hindi siya binigyan ni Duchin ng pagkakataon. Nag-abot si Duchin ng regalo at pagkatapos ay nagdahilan na kailangan na niyang umuwi para alagaan ang kanyang anak. Pagkasabi nito, nagmadali siyang umalis. Binuksan ni Miho at nakita na ito ay isang kahon ng pera. Agad na humabol si Miho. Dumiretso siya sa ilalim ng bahay ni Duchin at nag-text para tawagin si Duchin. Sa sandaling ito, nakita ni Duchin ang grupo ng mga ina na sabay-sabay na papalapit sa kanya. Kahit ayaw niyang harapin si Miho, ngunit ayaw niya ring makita ng ibang ina si Miho. Kaya tinawag niya muna si Miho na umakyat naman si Miho. Kasabay nito, dahan-dahang papalapit ang mga ina sa pintuan ng bahay ni Duchin. At pagkatapos ay nag-doorbell. Sa kabilang banda, ang asawa ni Duchin ay papalapit din sa kanilang dalawa. Malapit na niyang matuklasan siya at si Miho. Naghanap muna si Duchin ng paraan para paalisin ang kanyang asawa. At pagkatapos ay lumabas ng pinto para ihatid ang mga ina. Nakita ni John ang nakakalat na pera sa sahig. Hindi siya pumasok para manggulo, ngunit naghintay hanggang sa umalis ang mga ina. Yumuko si Duchin sa sahig. Mabilis na pinulot ang lahat ng pera sa sahig at inilagay sa kabinet sa pasilyo. Natatakot na may matuklasan ang iba. Nang makita niyang walang tao sa labas, mabilis na inalis ni Duchin si Miho. Hindi inaasahan, pagkabukas ng pinto ng elevator, nakita nila si John Dahil sadyang bumalik siya, na-curious si John tungkol kay Miho. Sadyang nagtanong tungkol sa kanyang pagkatao. Kalmadong ipinakilala ni Miho ang sarili. Sinabing pang negosyo lang ang relasyon nila ni Duchin. Ang pagtatanong na ito ni John ay nagpaliwanag din kay Miho na siya ang dahilan ng pagkabahala ni Duchin. Ayaw ni Duchin na makita siya ng iba. Napagtanto ni Miho na si Duchin ay pareho pa rin, luma pa rin ang kanyang estilo. Ang tungkol sa anak ni Duchin na nagpanggap na alerhiya. Sa mani ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Kailangan ng mga ina ng sagot mula kay Duchin. Ngunit umiiwas si Duchin at hindi nagpapakita. Kaya naman hindi nag-atubiling kumilos si John bilang tagapamagitan. Nagpadala ng private message kay Duchin. Pinayuhan siyang magbigay ng malinaw na tugon sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng ilang sandali, pumunta si Duchin sa kindergarten at inanunsyo na aalisin ang kanyang anak sa pangunahing papel. Iminungkahi ni Duchin na gawing pangunahing karakter ang lahat ng bata at baguhin ang musical sa isang ensemble ng mga maikling dula upang ang bawat bata ay magkaroon ng espasyo para sumikat. Tungkol sa script, kasuotan at kinakailangang stage, siya ang maghahanda ng lahat ng aspeto ng maayos. Ang mungkahi ni Duchin ay ayon sa gusto ng ibang mga ina. Natural, walang tumutol. Madaling nalutas ni Duchin ang krisis na ito.
Sa araw ng pagtatanghal, dumating ang lahat ng magulang sa oras. Ilang mag-asawa ang lihim na nag-uunahan at nagbababaan ng isa't-isa. Hindi nagtagal at nagsimula ang pagtatanghal, isa-isang umakyat sa entablado ang mga bata. Dumating ang pagkakataon ng anak ni Duchin at ng anak ni Chai na umakyat sa entablado. Ang anak ni Duchin ay gumanap bilang Cinderella. Ang isa ay gumanap bilang diwata na kumakaway ng magic wand. Ang anak ni Duchin, nang makita ang magic wand, nagkaroon ng nakakatakot na pag-ugnay kaya sumigaw siya. Bumagsak siya sa sahig. Hindi inaasahan ng lahat ng magulang ang pangyayaring ito. Umakyat si Duchin sa entablado at niyakap ang kanyang anak. Sumisigaw pa rin ang kanyang anak na nagkamali siya. Kaya nagkatinginan ang lahat sa ibaba ng entablado. Lumapit sina Chai at ang kanyang anak para magtanong. Binalikan ni Duchin at sinabing masyadong malakas ang kilos ng kausap. Aksidenteng tinamaan ang kanyang anak kaya nagdulot ng misunderstanding. Hindi inasahan ni Chai na magiging ganito kakapal ang mukha ni Duchin. Hinabol niya at hinila siya upang tanungin kung bakit niya sinisiraan ang kanyang anak at hinayaang magdusa ang inosente. Binalikan ni Chai ang nakaraan at pinag-usapan ang aral mula sa insidente ng peanut candy. Sa pagkakataong ito, may kisses doon. Maraming magulang din ang nag-video, kailangan lang i-play ang video at malalaman kaagad ang katotohanan. May isang mabait na magulang ang nagpakita ng video na kinunan niya. Nang makita ito, agad na nagbago ng paksa si Duchin. Tinanong si Chai kung hindi ba siya natatakot na takutin ang mga bata sa paggawa nito. Ngayon ba ang oras para maghanap ng mali? Nagdahilan si Duchin na para sa kanyang anak at umalis kasama ang kanyang anak na babae. Pag-uwi, nagpinta si Duchin kasama ang kanyang anak. Inutusan niya ang kanyang anak na gumuhit ng isang puno at sinubukang gamitin ang psychological perspective upang suriin ang personalidad na ipinapakita sa larawan ng kanyang anak. Ang mga guhit na nagpapakita ng pagkabalisa ay nagpapahiwatig ng kawalan ng pag-asa sa puso ng kanyang anak. Ang tuyong bunga ay nagpapahiwatig na napakababa ng pagnanais ng kanyang anak para sa tagumpay. Sa sandaling ito, tumawag si Miho para pag-usapan ang tungkol sa trabaho. Ipinakilala ang isang partikular na plano para sa commercial shoot. Sadyang nagpakita ng kahigitan si Duchin, alam niyang malapit nang ma-promote si Miho. Kapag kailangan niyang gamitin ang kanyang trabaho, maaari niyang hawakan ng mahigpit si Miho. Kahit umalis na si Duchin kasama ang kanyang anak, ngunit gusto pa rin ni Chai na linawin ang lahat. Dinala niya ang video para makipag-usap sa teacher, upang patunayan na inosente ang kanyang anak. Ngunit umiiwas ang teacher. Umaasang hindi nababanggitin pa ang bagay na ito. Hindi matanggap ni Chai ang inis na ito. Pagkaalis, nakita niya si Nazon sa harap. Tinawag niya ang kausap at ipinakita kay Nazon ang video. Pagkatapos mapanood ang reaksyon ng anak ni Duchin sa pagtatanghal, kumalat ang chismis ni Nazon sa mga magulang na pinaghihinalaan na hindi patas ang trato sa anak ni Duchin sa bahay. Narinig ni Duchin habang nagsasalita siya. Malinaw na idineklara ni Duchin na ito ay chismis. Humanda ang mga sinisiraan. Sa computer ni Duchin, maraming hidden folders. Ang mga folder na ito ay pinangalanan sa ibang mga ina. Ang loob ay naglalaman ng mga lihim ng bawat isa. Ito ang kanyang paraan ng paghihiganti. Kamakailan, gumawa si Duchin ng isang bagong folder. Ang may-ari ng folder na ito ay si Miho. Dumating ang araw ng commercial shoot ni Duchin, kasama rin ang dalawang anak na babae sa shoot. Naghanap si Duchin ng pagkakataon na makipag-usap ng pribado. Kay Miho, binanggit niya ang nakaraan, prangkahan. Namang sinabi ni Miho na pareho silang nakasakit sa isa't iisa at kailangang magpaumanhin sa isa't iisa upang matapos na nang tuluyan ang nakaraan. Nagtanong naman si Duchin kung bakit siya kailangang magpaumanhin dahil kailanman ay hindi niya kasalanan ang nakaraan. Naubusan ng salita si Miho. Ngayon, gusto sana niyang pumunta para linawin ang misunderstanding ngunit hindi niya inasahan na ganito kahambog si Duchin at hindi man lang pinag-isipan nang mabuti ang nakaraan. Sa sandaling ito, ang bunsong anak na babae ni Duchin ay biglang nasamid sa isang candy. Nag-aala lang. Lumapit si Duchin, ayaw niyang may humawak sa kanyang anak. Agad na hinila ni Miho ang bata mula sa kamay ni Duchin. At aksidenteng nasugatan si Duchin. Agad na binuhat ni Miho ang bunsong anak at inalog ng ilang beses upang mailabas ang candy. Pagkatapos, na maligtas ang bata, agad na itinulak ni Duchin si Miho at hindi man lang nagpasalamat. Sa halip may nakasimangot siyang mukha at sinaway si Miho na hindi siya dapat naghanda ng candy doon. Walang kahihiyang sumigaw si Duchin sa harap ng lahat na muntik nang makasira sa kanya si Miho. Noon, at ngayon naman ay muntik nang makasakit sa kanyang anak. Hinding-hindi niya mapapatawad si Miho. Mahigpit na niyakap ni Duchin ang bunsong anak at umalis kasama ang dalawang bata. Ang kalagayan ng isip ni Duchin ay nakakabahala mula nang makita si Miho. Tila palagi siyang kinakabahan. Sa pagkakataong ito, nanginginig ang buong katawan niya, ang hitsura niya ay talagang nakakatakot sa kanyang anak. Pagkatapos ng trabaho, nakita ni Miho ang post ni Duchin at nalaman niyang nasaktan pala ang bunsong anak habang nag-shooting. Hindi niya matiis, kaya nagdala siya ng cake sa pintuan ng bahay ni Duchin para magpaumanhin. Kumatok siya ng ilang beses ngunit walang sumasagot. Inilapag ni Miho ang cake at aalis na sana ng biglang. Galit na binuksan ni Duchin ang pinto at itinapon ang cake. Kumalma si Miho at humingi ng paumanhin kay Duchin tungkol
sa nangyari noon, ngunit si Duchin ay napaka-emosyonal at hindi pinakinggan si Miho. Sinabi pa niya kay Miho na umalis. Pababa pa lang ng hagdan si Miho, nakatanggap na naman siya ng tawag. Phone call ni Duchin, pautal-utal ang boses ni Duchin. At tila labis na naghihirap, nagsasabi ng kakaibang mga salita. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba na niya ang telepono. Tumawag ulit si Miho, ngunit wala nang sumasagot. Kinabukasan, nakita ni Miho ang balita tungkol sa pagkamatay ni Duchin. Kumalat agad ang balita ng pagkamatay ni Duchin. Sa buong kalye at eskinita, pumasok ang pulisya para imbestigahan. Ang pinangyarihan ay puno ng mga bakas ng dugo. Natagpuan nila ang telepono sa isang pulang dugo sa balkonahe. Bukod pa rito, natagpuan din ng forensics ang isang piraso ng tissue na punit-punit sa toilet sa bahay ni Duchin. Pagkarinig ng balita, labis na nagulat si Miho at hindi makapagsalita ng matagal. Naalala niya noong bata pa sila, nag-asawa ulit ang kanyang ina at ang ama ni Duchin na bumuo ng isang bagong pamilya. Napilitang tumira ang dalawang bata sa ilalim ng iisang bubong. Si Duchin ay isang extrovert at palaging naghahanap ng pagkakataon upang magpakita ng kabaitan kay Miho. Hindi mapakali si Miho at agad na umaalis sa tuwing papalapit si Duchin. Minsan, nakakuha lang si Miho ng 72 puntos. Nadismaya siya at hindi nangahas na ipakita ang test paper sa kanyang ina. Nagkusa si Duchin na nakakuha ng perpektong marka na makipagpalit ng test paper sa kanya. Sa ganitong paraan, unti-unting naging malapit ang dalawang bata. Sa relasyon na ito, gumanap si Miho bilang isang miyembro ng pamilya sa buro ni Duchin. Ang dalawang bata ay bata pa at hindi pa alam kung ano ang nangyari. Patuloy silang naglalaro. Nang walang pakialam, ang mga ina na dumalo ay nagbubulungan sa likod at nagdadalamhati sa kawalang katiyakan ng buhay at pinag-uusapan. Si Miho, ang kakaibang mukha sa hanay ng mga miyembro ng pamilya. Huli, dumating si Chai-il. Pareho silang nagulat nang makita ang isag-iisa. Lumabas na dating magkakilala sila at nagtrabaho ng magkasama. Kinumusta ni Chai si Miho. Niyayanig ang loob ni Miho. Sa loob ng ilang araw ay pilit niyang pinipigilan ang kanyang luha. At sa huli, hindi niya napigilan ang kanyang kalungkutan. Ang asawa ni Duchin ay naaksidente rin at nasa koma pa rin. Ang nag-organisa ng libing, bukod kay Miho, ay ang biyan ng lalaki ni Duchin. Hiniling ng biyan ng lalaki kay Miho na tulungan siyang alagaan ang dalawang apo sa loob ng ilang panahon, ngunit magalang na tumanggi si Miho. Sa kasalukuyang sitwasyon niya, hindi niya kayang alagaan nang maayos ang dalawang bata. Ang huling tawag ni Duchin bago siya namatay ay kay Miho. Batay. Sa puntong ito, paulit-ulit na pumunta ang pulisya sa opisina o bahay ni Miho para hanapin siya. Siyempre, naalala ni Miho ang kakaibang tawag na iyon. Pautal-utal ang boses ni Duchin at nagsasabi ng kakaibang mga salita. Hindi pa rin maintindihan ni Miho ang kahulugan sa likod nito. Ngunit sa harap ng pulisya, hindi sumagot si Miho. Tumalikod lang siya at umalis. Si Miho, na nalulungkot na ay nakatanggap ng tawag mula sa biyan ng lalaki ni Duchin. Inimbitahan niya siyang pumunta agad. Akala ni Miho may nangyari, ngunit nang dumating siya, nalaman niyang hindi pa rin sumusuko ang biyan ng lalaki ni Duchin. Sa balak na humingi ng tulong sa kanya sa pag-aalaga sa mga bata, napilitan si Miho na tanggapin ang pakiusap. Kinagabihan, nag-browse si Miho online. Social media ni Duchin, bigla siyang nakakita ng isang masamang komento na iniwan ng isang user. Pag-click sa profile ng user na ito, siya mismo sina John. Naalala ni Miho na nakita niya sina John sa burol. Ngayon, ang mga komentong ito ay nagdulot ng hinala kay Miho na may alitan sa pagitan ni na John at Duchin. Sa sandaling ito, dahil sa pagkamatay ni Duchin, sina John ay tila labis na nag-aalala at kinakabahan. Palaging pinaaalalahanan ni John na huwag siyang mag-alala sa maliit na pagkakasala na maging malaking bagay. Tinanong naman ni na John, si John kung may itinatago ba ito sa kanya. Pareho silang may sariling iniisip at nagtanungan, ngunit walang nagtapat. Sa katunayan, bago mamatay si Duchin, nagkita silang lahat. Ipinakita ni Duchin sa kanila ang mga lihim tungkol sa kanilang dalawa na nakolekta niya. Pagkatapos mamatay si Duchin, dinala pa rin ng Nani ang dalawang anak na babae sa school. Tulad ng dati, buong pagmamahal na niyakap ni John ang dalawang bata. Ngayon, inorganisa ng teacher na magtanim ang dalawang bata ng puno bilang pag-alaala sa kanilang ina sa langit at sadyang gumawa sila ng magagandang plake na isasabit sa puno. Masiglang, nakilahok si John at kasama ang mga bata sa tree planting activity. Ngunit sa huli, ang teacher ang gumawa ng lahat ng maruming trabaho. Tumayo lang si John sa gilid at malamig na nanood at nagturo-turo. Habang walang nakatingin, palihim na naglagay si John ng isang dilaw na charm sa hukay ng puno. Pagkatapos magtanim, pumasok ang mga bata sa classroom. Tinawag ni John ang nani ni Duchin at binigyan siya ng pera sa harap mismo. Inalok ang nani na magtrabaho sa ibang bahay. Tungkol naman sa mga anak ni Duchin, sinabi ni John na makakatulong ang kanyang sariling katulong. Kaya hindi na kailangang mag-alala ang nani. Ang nani ay nagbabalak na sanang umalis at ngayon may malaking halaga ng pera, natural na hindi na siya makakapigil pa. Pagkatapos ng school, pumunta si Miho para sunduin ang mga bata at nakita ang ibang mga magulang. Nakita niya si John at Chai at napansin din niya na mayroon silang masamang mukha tuwing nakikita sila. Napagtanto ni Miho na may alitan sa pagitan nilang dalawa. Sinabi ni Chai na mula nang nangyari ang insidente kay Duchin, nag-uusap-usap ang mga magulang at naghula-hula tungkol sa sanhi ng pagkamatay ni Duchin. Nagkataon na kamakailan ay may alitan si Chai kay Duchin, kaya itinuturing siya ng lahat na
Suspect. Sa sandaling ito, napansin ng mga ina na ang punla na itinanim kaninang umaga ay nabunot na. Lumingon si John A. at nakita sina Miho at Chais na nag-uusap at ang sapatos ni Chai ay puno ng putik. Walang sinabi si John A ngunit tinapakan ng punla sa kanyang paanan at nagsalita ng mapait. Patay na rin naman siya. Plano ni John A na dalhin ang mga bata upang manood ng pagtatanghal pagkatapos ng school. Sinundo niya ang dalawang anak na babae ni Duchin mula kay Miho. Hindi naman. Gusto ni Miho na mag-alaga ng bata, kaya nakahinga siya ng maluwag. Bumalik siya sa opisina upang magpatuloy sa pagtatrabaho, ngunit ang scene dalawa ng kanyang anak na babae na nakahawak sa kanyang kamay ay nananatili sa kanyang isip. Hindi mapakali si Miho tungkol sa mga bata, kaya hinarang niya si John A at ang mga bata sa underground parking lot. Nagdesisyon din si Miho na sumama sa aquarium. Pagdating nila sa aquarium, may isang problema. Ang manika ng bunsong anak ni Duchin ay hindi magkasya sa baka. Naiinis na inalis ni John A ang ulo ng manika at isiniksik ang manika. Dahil dito, umiyak ng malakas ang bata. Nakita ito ni Miho at bumuntong hininga. Kinuha niya ang manika, ikinabit ulit at inilagay sa sarili niyang bag sa wakas. Ay napatahan niya ang bata sa pag-iyak. Ay binuok ni John A ang buong cinema room, ngunit nagkaroon ng system error kaya may isa pang grupo ng mga bata ang dumating para manood. Ayaw ni John A na makasabay sa ibang tao sa cinema room. Iminungkahi ng staff na maaaring magbigay si John A o kung hindi, isauli na lang nila ang bayad niya. Ngunit mariing tumanggi si John A at nakipagtalo sa staff. Habang nag-uusap silang dalawa, hindi tumigil sa ingay ang mga bata. Biglang humarap si John A sa mga bata at sumigaw na humihiling na tumahimik ang mga bata. Hindi ba nila nakikita na nag-uusap sila? Naramdaman ni John A na nilalabag ang kanyang karapatan at galit na umalis kasama ang mga bata. Kinalagkad din niya ang dalawang anak na babae ni Duchin at idineklara na hindi niya ito hahayaang matapos. Nang madali, alam ni Miho na gusto talagang manood ng performance ang dalawang anak na babae ni Duchin kaya hinabol niya sila at nagmungkahi na hayaan na lang manood ang mga bata ng buong performance. Prangkahang sinabi ni Miho na malinaw namang masama ang mood ni John at ayaw magbigay. Bakit? Ginagamit niya ang mga bata bilang dahilan. Ngayon, hindi na makakapanood ng performance ang mga bata. Tila si John ang pinakamalaking hadlang. Tama ang sinabi ni Miho. Tinanong ni John ang mga bata kung gusto ba nilang manood ng performance. Natakot ang mga bata at hindi nangahas magsalita. Ang ibang mga ina ay tiningnan ang sitwasyon at agad na nagsabing hindi na sila manonood. Si Miho lang ang nagdala sa dalawang anak na babae at pinanood ang buong performance. Nang gabing iyon, iniuwi niya ang mga bata. Hindi gusto ng mga bata ang nani at ayaw magpaalam kay Miho. Sa gabi, narinig ng anak na babae sa bahay ang nani na tumatawag sa kanilang lolo. Ang mga salita ng nani ay puno ng inis at pagkabalisa, ayaw na niyang mag-alaga sa dalawang bata. Kaya palihim na ginising ng bata ang kanyang nakababatang kapatid. Palihim na umalis sa bahay ang magkapatid. Hindi nagtagal, nakatanggap si Miho ng balita na nawawala ang mga bata. Agad siyang tumakbo doon. Ayon sa kikisi ng elevator, umalis ang dalawang bata sa gusali gamit ang elevator. Ang ibang mga magulang ay nagtipon. Din tinipon ni John ang lahat at nag-post online para hanapin ang mga bata. Isang malaking grupo ng mga tao ang naghati-hati upang maghanap. Pagkatapos ng maraming paghahanap, sa wakas ay nakatanggap si Miho ng balita tungkol sa mga bata. Nasa bus sila. Biglang naalala ni Miho na ang bus na iyon ay maaaring huminto malapit sa bahay niya. Lumabas na umalis sa bahay ang mga bata para hanapin siya. Dumaan si Miho sa bus stop para sunduin ang mga bata at dinala ang dalawang bata sa kanyang bahay. Nag-aral siyang maging ina, pinaliguan ang mga bata at pinatulog ang mga bata. Labis siyang napagod. Hating gabi, biglang nagsimulang umiyak at nag-ingay ang mga bata dahil na-miss nila si Duchin at gusto na nilang umuwi. Wala nang nagawa si Miho kaya inayos niya ang kanilang mga gamit para maiuwi ang mga bata sa bahay. Kaagad kinagabihan, sa daan, humingi na rin si Miho ng bakasyon sa trabaho mula sa team leader. Sa gabing iyon, ang ibang mga ina ay may kani-kanilang iniisip. Pinunit ni na John ang plake ng pangalan sa punla na para bang naglalabas ng galit. Kinuha ni Chai ang dilaw na charm at pinunit ng walang awa. Iniuwi ni Miho ang magkapatid at inayos sila para matulog. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid ng bahay ni Duchin. Hiniwa niya ang kurtina at nakita si Duchin na nakatayo sa labas, puno ng dugo ang kanyang katawan. Natakot si Miho. Inakusahan ni Duchin si Miho na siya ang pumatay. Sinakal niya ang kanyang lieg at pinilit siyang mamatay. Sa sandaling ito, nagising si Miho. Panaginip lang pala. Nagsimula na ang isang bagong araw. Sinimulan ni Miho ang buhay ng pag-aalaga sa bata, naghahanda ng almusal, naglalaban ng damit at minsan kailangan pa niyang punasan ang puwet ng mga bata. Abot-abot. Sa paghinga siya sa sobrang abala, buti na lang at tinulungan siya ni John. Ngunit may masamang motibo si John pumunta siya sa bahay ni Duchin at naghanap sa bahay habang naghahanap ng hair tie para sa mga bata. Naabutan siya ni Miho at pinigilan ang kanyang kilos. Tiningnan ni John si Miho. Si Miho at Duchin ay magkapatid, ngunit hindi pa naririnig ng ibang mga ina si Duchin na binabanggit siya. Prangkahang sinabi ni Miho na hindi na sila nag-usap ni Duchin sa loob ng 18 taon. Lilipat na si Miho sa bahay ni Duchin. Dinala siya ni John upang gumawa ng access card sa komunidad. Ngunit dahil hindi siya ang may-ari, ang community management ay hindi naging flexible sa paglutas nito. Seryosong sinabi ni John
na ang staff ay natatakot lang sa abala kaya ayaw magtrabaho. Matigas ang paninindigan ni John E. at idineklara na magsasagawa siya ng resident voting. Dahil sa pagpupursige ni John E., nagtagumpay si Miho na makakuha ng access card. Pagkatapos, dinala ulit ni John E. si Miho sa pagtitipon ng mga ina. Si Miho, tulad ni Duchin, ay left-handed kapag kumakain. Tinukso ni na John si Miho at sinabing ang kilos na ito ay upang bigyang diin ang kanyang pagiging espesyal. Hindi, sanay si Miho sa ganitong kapaligiran. Nagdahilan siya at nagmadaling umalis. Naramdaman ni na John na si Miho at Duchin ay may magkatulad na personalidad kaya hindi maganda ang impresyon niya. Tungkol sa kanya, sa pagbabayad, naglaro ng maliit na laro ang apat na ina. Sabay-sabay silang nagpadala ng text message sa kanilang mga asawa na humihingi ng handbag. Kung sino ang huling makakatanggap ng sagot, siya ang magbabayad. Ang dalawang asawa na sumagot ng pinakamaaga ay nagpahayag ng pagtanggi. Ang asawa ni John, ang pangatlong sumagot at pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Sa puntong ito, natukoy na ang talunan. Sa harap ni John E., nagmamalaki ang ibang mga ina tungkol sa kanilang asawa. Bagamat ang asawa ni na John ang huling sumagot, ngunit ang nilalaman ng sagot ay hinangaan ng lahat. Sinabi ng asawa niya na makipag-ugnayan siya ng direkta sa salesperson. At bilhin na ito ngayong gabi. Tiningnan siya ni John E. Nakabawi si na John kaya masaya siyang nagbayad. Ngayon, pagkatapos ng klase ng mga bata, dinala ni Miho ang magkapatid para itanim ulit ang puno ni Duchin. Ang punong itinanim noon ay sinira, hindi alam kung sino ang may gawa. Habang nagtatanim, aksidenteng nasugatan ang daliri ni Miho. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Miho na may peklat din sa daliri si na John kamakailan lang. Pagkatapos, nakita ni Miho si na John sa banyo. Nagparinig si na John at tinukso siya. Hindi raw magiging mabuting tao ang isang tao sa pagtatanim ng puno. Pinaalalahanan niya si Miho na huwag mag-isip na maging sikat. Okay na ang mamuhay ng tahimik. Tinanong ni Miho kung ano ang ibig niyang sabihin. Halos hindi na napigilan ni na John ang kanyang galit. Habang pauwi, nakipagkita si Miho kay Chai-zi kaya pumunta siya sa bahay nito para makipagkwentuhan. Ang asawa ni Chai-zi ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Kadalasan silang dalawa lang ng anak niya ang nasa bahay dati. Binanggit ni Chai-zi na may ilang taong gustong saktan si Zuchin. Ang mga inang ito ay kaduda-duda rin. Sinamantala ni Miho ang pagkakataong ito para tanungin si Chai-zi kung bakit niya nasabi iyon. Sinabi ni Chai-zi kay Miho na ang mga inang ito at si Zuchin ay nagpapanggap na matalik na magkaibigan sa social media. Ngunit sa katunayan, walang nakakaalam ng totoong sitwasyon. Halimbawa, sina John, siya ay isang sinungaling na walang pakialam. Tulad ng sinabi ni Chai-zi, puno ng kasinungalingan ang social media ni na John. Ang ipinapakita niya ay para lang sa ibang tao. Noong gabing iyon, hindi siya nakapaghintay sa inaasahang bag. Kumuha ng litrato at in-upload sa internet. Nagpanggap na regalo mula sa asawa, ngunit sa katunayan, may mukha si na John na walang nakakaalam. Madalas niyang inaamoy ang damit ng kanyang asawa. Kapag may amoy ng pabango, agad siyang magagalit. At kukunin agad ang kutsilyo at hihingi ng hiwalayan sa asawa. Pati na rin basagin ang kanilang litrato sa kasal. Sa huli, binigyan siya ng asawa ng isang pulseras. At ipinaliwanag ang dahilan ng bilhin niya ito. Na ang pulseras ay nalagyan ng pabango ng empleyado. Kaya ito naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Nang marinig ito ni na John, umiyak siya at mumiti sa huli. At nakipagbati sa kanyang asawa tulad ng dati. Kinabukasan, habang sinusundo ang kanyang anak mula sa paaralan, nakita ulit ni na John na mayroon ding kaparehong pulseras ang guro. Siya ay punong-puno ng pagdududa at walang galang na hinawakan ang braso ng guro. At sinuri ang pulseras. Matapos kumpirmahin na ito ay kapareho ng estilo ng kanyang pulseras. Iniwan niya ang kanyang anak kay John at nagmadaling umalis. Agad ding sumunod si Miho pagkakita sa eksenang ito at sumakay sa sasakyan ni na John. Napakakulit ng damdamin ni na John at maling akala na nagtanong si Miho tungkol sa pagpapakamatay ni Juchin. Unti-unting nawala ng kontrol sa emosyon si na John at malakas na hinampas ang manibela. Sumigaw ng malakas na si Juchin ay nagpakamatay. Natakot si Miho kaya gusto niyang bumaba ng sasakyan. Ngunit ikinulong ni na John ang pinto ng kotse at sadya itong inandar. Pinabilis ang takbo at umalis sa underground parking lot, dumaan lang ang guro. Nakita ni na John ang pulseras ng taong iyon at agad na inapakan ang gas pedal at sumugod. Nagmamadaling pumigil si Miho at hinila ang manibela sa oras. Dahil dito, napigilan ang isang trahedya. Dinala si na John at ang guro sa ospital. Agad na dumating ang asawa ni na John. Mula sa sinabi niya, nalaman ni Miho na si na John ay may adjustment disorder sa galit. Napakahirap kontrolin ang biglaang damdamin. Minsan, pagkatapos gawin ang isang bagay, paglingon niya ay nakalimutan na niya at likas siyang mapagduda. Lahat ng iba pang tao sa tabi ng kanyang asawa, pati na rin ang mga ina ng ibang bata. Pinagdudahan niya na silang lahat. Ngayon sana ang buwan ng pagpupulong ng magulang at guro. Ngunit dahil sa nangyari, hindi na sana sasali si Miho. Ngunit nakita niya na sina John, nakalalabas lang ng ospital, ay hindi apektado. At nag-post pa ng selfie sa pagtitipon online. Naramdaman ni Miho na kailangan niyang dumalo, kaya tinawag niya ang kanyang katrabaho sa bahay at ipinagkatiwala sa kanya ang responsibilidad na alagaan ang dalawang bata. Pumunta si Miho sa hotel kung saan ginanap ang pagtitipon. Ang
ibang mga ina ay napakagarbo ng damit, si Miho lang ang nakasuot ng pangkaraniwang damit. Naramdaman ni Miho na hindi siya nabibilang kaya malungkot siyang umalis. Hindi na niya ginulo pa ang kasiyahan ng lahat, lasing sina John noong gabing iyon. Nakita niya ang isang ina na nakikipag-usap sa kanyang asawa ng ilang sandali, at muntik na siyang nagwala ulit. Sa pagmamadali, hinila siya palabas upang palamigin ang ulo, at habang naghahanda siyang umalis, hindi sinasadyang nasaksihan ni Miho ang pagtatalo ng dalawa. Ang pagdududa ni na John, ang kawalang bahala ng kanyang asawa, ang kanilang hindi pagkakasundo, kasabay ng pangit na hitsura ni na John, at ang pagwawala niya ng ayaw paawat. Lahat ng iyon ay nasaksihan ni Miho. Kasabay nito, ang katrabaho sa bahay ay nakikipaglaro ng taguan sa mga bata. Ang bata ay nagtago sa aparador at hindi sinasadyang nahulog ang isang kahon ng mga litrato. Umuwi si Miho pagkatapos at nakita ang mga litrato. Ito ay isang serya ng mga litrato ng hubad. Ang lalaki doon ay ang asawa ni na John. At ang babaeng nakikipagrelasyon sa kanya ay isang braso lang ang nakikita. Nagulat si Miho nang matuklasan na ang babae sa litrato ay nakasuot ng pulseras na eksaktong katulad ng kay Sutrin. Kinabukasan pagkatapos ihatid ang mga bata sa paaralan, tinanong ni Miho ang katrabaho kung saan niya nahanap ang dalawang litrato na iyon. Si Miho mismo ay naghanap sa parehong lugar. Sinusubukang maghanap ng karagdagang palatandaan. Binigyan ng katrabaho si Miho ng isang payo na baka makipagkita na lang siya sa lalaki sa litrato ng isang beses. Kaya, sa pamamagitan ng management ng gusali, si Miho ay nalaman ang parking space ng asawa ni na John at tahimik na nag-iwan ng isang piraso ng papel. Ang papel ay naglalaman ng mensahe na gustong makipagkita sa kanyang parking space. Pagkatapos iwanan ang papel, sinundo ni Miho ang mga bata mula sa paaralan. Nakita niya ulit si John A. na nagpapahirap sa guro. Kagabi, tiningnan ni John A. ang social media account ng guro at natuklasan na ang guro ay may maraming alahas at bag na parehong estilo ng sa mga ina. Sa isa sa mga post, binanggit pa ng guro na mayroon siyang kasintahan. Nakita ni John A. ang pulseras na suot ng guro. Alam na ang sagot ngunit nagtanong pa rin kung bigay iyon ng kasintahan. Nag-atubili ang guro sa pagsagot ngunit iginiit ni John A. ang tanong. Nagtanong siya sa mapaglarong tono tungkol sa pagkatao ng kasintahan. Kung siya ba ay isang kakilala na alam ng lahat. Nang marinig iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng guro. Mabilis siyang tumanggi at naging malamig din ang kanyang saloobin. Naiinip din ng kaunti si John A. At pinayuhan ng guro na huwag magsuot ng alahas sa trabaho. Baka hindi sinasadyang masaktan ang mga bata, hindi pumayag ang guro. At naramdaman niya na walang karapatan si John A. na makialam sa kanyang personal na buhay. Ang pagtuturog-turo na iyon ay labis na. Nagtalo silang dalawa. Sumali rin sina John sa gulo at sinuportahan si John A. Kinuwestiyon niya ang guro kung kaya niya bang maging bastos dahil may pinagkukunan siya ng lakas. Binalaan ni na John ang guro na dapat siyang magkaroon ng limitasyon at huwag maghangad sa mga bagay ng iba. Habang nagsasalita, inablot niya ng malakas ang pulseras ng guro at itinapon ito. Nabali ang pulseras at malungkot itong dinampot ng guro. Ang ibang mga ina ay nanood lang ng walang pakialam. Nang si Miho ay lumapit upang tulungan ang guro na tumayo. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumuka ang guro at sinamahan siya ni Miho sa banyo. Hinila ng guro si Miho at umiiyak na nagkwento. Parehong hindi maganda ang ugali ni na John at na John, lalo na si na John. Dahil sa kanyang asawa, lagi siyang lumilikha ng gulo sa mga tao sa paligid niya. Lihim ding sinabi ng guro kay Miho na may problema ang asawa ni na John at si Rochin. Mga isang linggo na ang nakalipas, nag-post si na John ng isang bagay na umaatake kay Rochin. Sa post, binalaan niya si Rochin na huwag galitin ang kanyang asawa. Habang nagsasalita, gusto ng guro na hanapin ang post na ito, ngunit nabura na ito. Pagkatapos nilang mag-usap, sinundo ni Miho ang mga bata at nakita niya si na John na sinisigawan ang dalawang magkapatid. Malakas na umiyak ang mga bata dahil sa takot at nang harapin niya ang katanungan ni Miho. Nagkunwari si na John na tama siya at hindi niya inisip na nagkamali siya. Nagalit pa siya kay Miho. Gusto niyang paalisin si Miho sa apartment complex na ito at paalisin ang dalawang magkapatid sa pagtitipon ng mga bata. Tinatarget ni na John si Miho sa lahat ng dako. Ang bagay na ito ay hindi maiiwasang magduda sa mga tao na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Rochin. Sa diretsong paghaharap na ito, hindi nanalo si na John. Kaya pumunta siya kay John A. at sinubukang hilahin si John A. na samahan siya sa pagpapaalis kay Miho. Hindi na niya maaaring hayaang maglabas pa ng anumang impormasyon si Miho. Nakuha ni John A. ang punto ng sinabi at tinanong sina John pabalik. Ano ang mayroon siya na hindi maaaring ilabas? Ang tungkol ba iyon sa pangangaliwa ng asawa ni na John? Lumabas na alam na ng ibang mga ina ang masamang ugali ng asawa ni na John. Sa tuwing ipinagyayabang ni na John ang kanilang malalim na pagmamahala ng asawa niya sa harap nila, nagpapalitan ng makahulugang tingin at nakangiti ang mga ina. Galit na galit sina John at idineklara na hindi niya patatawarin si John A. At kung kinakailangan, magpapakamatay silang dalawa. Alam niya na hinahanap ni John A. ang FB ni Rochin. Ang loob nito ay naglalaman ng sikreto ni John A. at kung pahihirapan pa siya ni John A. Sasabihin ni na John ang lahat ng ito kay Miho. Kasama na ang mga ginawa nila bago mamatay si Rochin. Natakot si John A. at maya-maya ay nagdala ng pagkain sa bahay ni Rochin. Sinamantala niya ang pagpunta sa banyo, muli siyang naghanap sa study room. Hindi niya inasahan na ang FSB na matagal na niyang hinahanap ay wala sa study room, kundi nakatago sa maliit na bag ng manika ng kanyang anak. Napansin ni Miho na matagal nang hindi lumalabas si John A. sa banyo, kaya hinanap niya ito. Nagmamadaling nagpanggap si John A. na nagbabasa ng libro. Paulit-ulit na pumunta si John A. sa study room. Tila may hinahanap. Nang tanungin ni Miho, nagpakita si John A. ng galit. At sinabi pang walang alam si Miho.
Nang nagkakagulo silang dalawa, dumating si Chizzy. Gusto ni Miho na dalhin ang litrato at makipagkita sa detective isang beses ngayon. Kaya, tinawagan niya si Chizzy upang pumunta sa bahay at tulungan siyang alagaan ang dalawang bata. Ibinigay ni Miho ang mga bata kay Chizzy. Ngunit pagkalabas niya ng pinto, naalala niyang may nakalimutan siyang dalhin. Kaya nang bumalik siya, nakita niya ulit si Chizzy na sinusubukan ding buksan ang pinto ng study room. Ngunit dahil nakakandado ang pinto, hindi nakapasok si Chizzy. Lalo pang nagtataka si Miho tungkol sa study room. Dinala ni Miho ang litrato sa istasyon ng pulisya. Ngunit hindi binigyang pansin ng pulisya ang palatandaang ito. Basta inilagay lang ang litrato sa mesa, umuwi na si Miho. Ngunit nang papalapit na siya sa apartment complex, hindi sinasadya niyang nakita ang asawa ni Nazon na nagmamaneho palabas. Habang nagmamadaling sumunod si Miho, nagdala ng balita ang kanyang katrabaho kay Miho. Sinuri ng mabuti ng katrabaho ang social media ni Zochin. Natuklasan niya na halos lahat ng ipinost ni Zochin ay mga selfie at mga litrato ng pamilya, iisa lang ang kakaiba. Iyon ay isang litrato ng pamilya ni Nazon sa isang performance sa kindergarten. Sa litrato, ang asawa ni Nazon ay nakatingin sa kanyang anak na babae sa entablado at masayang umingiti. Nagtaka ang katrabaho kung nagkarelasyon si Zochin at ang asawa ni Nazon. Bakit ipopost niya ang litrato ng pamilya ng kanyang kasintahan online? Maingat na sinuri ni Miho ang post sa social media na ito. Gumamit si Zochin ng isang makahulugang keyword. Iyon ay ang pariralang matamang pagtingin. Malamang na hindi tiningnan ng asawa ni Nazon ang kanyang anak na babae, kundi ang guro na nakatayo sa tabi ng kanyang anak na babae sa entablado. Habang nag-uusap, nakita ni Miho ang asawa ni Nazon na bumaba sa sasakyan at pumasok sa isang lugar. At ang taong pinuntahan niya para makita ay ang guro. Maya-maya, umalis ang guro sakay ng kanyang sasakyan. Bukod kay Miho, may isa pang taong lihim na nagmamasid sa kanilang dalawa. Iyon ay ang detective na inupahan ni John E. Sinundan ng detective ang dalawa hanggang sa ilalim ng maternity ward. Hindi makontak ni Nazon ang kanyang asawa noong gabing iyon. Nag-aalala siya kaya lumabas siya at sumakay ng taxi at nakasalubong niya ang mga ina. Nagpakita si John A ng pagkamausisa. Tinanong ni John A si Nazon kung hinahanap ba niya ang kanyang asawa at sinabing kung gustong malaman ni Nazon kung nasaan ang kanyang asawa. Sumunod siya kay John A. Dinala lang ni John A si Nazon sa storage room. Nag-away na naman silang dalawa. Binasag nila ang panlabas na kapayapaan at hindi na nagpakitaan ng respeto sa isa't isa. Inihayag ni John A ang katotohanan na nagtataksil ang asawa ni Nazon sa guro. At sinaway si Nazon dahil alam din ni Rochin ang bagay na ito. Kaya siya nagpakabata at binunot ang mga halaman ni Rochin. Hindi natakot si Nazon kahit na nabunyag siya. Ang pinakamasamang mangyayari lang ay mapahiya siya. Ngunit iba si John A. Sa kasalukuyan, malapit nang magsimula ang investment presentation ng kanyang asawa. Kung mabunyag ang kanyang mga sikreto, magiging malala ang kahihinatnan. Hindi nagpatalo si John A. Naglabas ulit siya ng isang malaking balita, buntis ang guro. Patuloy pa ring nagmamayabang si Nazon tungkol sa kanyang asawa kahit na niloloko siya. Mukha siyang kaawa-awa at nakakatawa, umuwi si Nazon. Nag-away na naman sila ng malakas ng kanyang asawa dahil hindi siya nag-aalaga sa kanilang anak sa bahay. Ang matinding sama ng loob at galit ay walang mapaglabasan. Tumakbo siya sa balkonahe at sumigaw upang ilabas ang kanyang damdamin. Palaging nagpapanggap si Nazon tungkol sa isang masayang kasal. Akala niya, basta magpakumbaba siya, humingi ng tawad at magmakaawa sa kanyang asawa. Magkakabati silang mag-asawa tulad ng dati. Palagi niyang maingat na pinapanatili ang relasyon nila bilang mag-asawa. Nagkaroon din sila ng matinding gabi kasama ang kanyang asawa. Ngunit hindi pa rin niya kayang panatilihin ang kanyang asawa na lalong lumalayo sa kanya. Kinabukasan, sa pagtitipon ng mga ina, hinikayat ulit ni John A ang lahat na maglaro ng sino ang magbabayad. Sa pagkakataong ito, magpapadala ulit ng mensahe sa kanilang mga asawa. Ang nilalaman ng mensahe ay magkaanak pa tayo ng pangalawa. Nagpadala ng mensahe ang ibang mga ina ayon sa gusto ni John A. Si Nazon lang ang may problema sa kanyang asawa, kaya lalo siyang na-pressure. Hawak ni Nazon ang telepono, ngunit hindi niya maipadala ang linyang iyon. Ang ibang mga ina ay tumingin kay Nazon na napapahiya nang may mapang-uyam na tingin. Umuwi si Nazon na desperado, humiga sa kama at lumuluha. At sa social media naman, sadyang tinukso pa ng lahat na kamukha ng guro ang kanyang anak. Lalo pang nalungkot at desperado si Nazon nang makita ang mga komento. Napansin ni Miho na hindi maganda ang pakiramdam ni Nazon, kaya pinuntahan niya ito sa bahay. Sa sandaling ito, patuloy na nagpa-pop up ang mga notification sa telepono ni Miho. Ilang sandali bago iyon, nag-post si John ng litrato ng isang kurbata na may caption na iligtas mo ako. Puno ng komento ng lahat ang ilalim ng litratong ito. At si John naman ay nakasukbit na sa kanyang liig ang kurbata. Kalalabas lang ni Miho para bisitahin siya, kaya agad siyang sumugod sa silid. Nagmamadaling iniligtas ni Miho si John at dinala siya sa emergency room. Ang nangyari kay John ay nagdulot din ng pagkakagulo sa grupo ng mga ina. Dahil si Miho ang saksi, nagtanong ang lahat kay Miho, ngunit hindi rin alam ni Miho ang mga detalye. Nang makitang wala siyang makuhang kapakipakinabang na impormasyon, medyo nag-alala si John A bago nangyari ang insidente kay John. Sinadya niyang sabihin sa kabilang panig na buntis ang guro. Hinala ni John A na maaaring ang kanyang mga salita ang nag-udyok kay John, na gumawa ng matinding pagpili.
kaya agad niyang binura ang nilalaman ng kanyang post tungkol sa pagkakahawig ng anak ni na John sa guro. Sa harap ng lahat, nagtipon pa rin si John kasama ang mga inagaya ng dati. Naghanda pa siya ng mga regalo para sa bawat ina upang mapalapit ang kanilang relasyon. At sadyang nagsalita ng nakakatakot na mga salita. Sinabing kaya nagpakamatay si na John ay dahil sa panggigipit ni Miho at hindi ito maaaring basta-basta na lang palampasin. Hinikayat ni John ang ibang mga ina na ituro ang kanilang mga daliri kay Miho. Una, kailangan siyang paalisin sa grupo. Sa kabilang banda, umupa si John ng tao para imbestigahan ang nakaraan ni Miho. Hindi nagtagal, nakahanap ng ilang clue ang detective. Nagtapos si Miho sa Seal High School. Natuklasan ni John na magkaklas sila ni Jochin. Sa sandaling lihim na iniimbestigahan ni John si Miho, sinabi ng biyena ni Jochin kay Miho na ang maid na mag-aalaga sa mga bata ay malapit nang dumating. Sa pagharap sa biglaang pamamaalam, nakaramdam si Miho ng kaunting panghihinayang sa kanyang puso. Noong gabi, naglambing ang mga bata at humiling na makatulog kasama siya. Kinabukasan, umiyak sila at ayaw umalis pagpunta sa paaralan. Ayaw nilang umalis kay Miho kahit isang minuto. Tila may naisip na sila. Nagpaalam si Miho sa mga bata ng mabigat ang loob. Umalis siya para maglinis sa bahay. Pagkatapos ay pumunta sa kumpanya upang asikasuhin ang pagbabalik trabaho. Sunod, pumunta si Miho sa ospital upang bisitahin ang kanyang ina. Ipinaliwanag ni Miho na dahil sa abala sa trabaho, bihira niya itong madalaw kamakailan. Ngunit tumawag na pala ang kanyang ina sa kumpanya dati, at alam niya ang lahat ng kamakailang kilos ni Miho. Sinermonan ng kanyang ina si Miho. Dati, sinaktan ni Jochin si Miho. Kaya hanggang ngayon, nabubuhay pa rin siya sa dilim. Ngunit tinumbasan ni Miho ng kabutihan ang kasamaan at tinulungan pa si Jochin na alagaan ang kanyang mga anak. Hindi sinasadyang may nasabi ang kanyang ina, bago ikasal at pagkatapos manganak. Pinuntahan ni Jochin si Miho, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Palaging naloloko si Miho. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang pinuntahan siya ni Jochin. Gustong malaman ni Miho kung bakit siya hinahanap ni Jochin. Kung dahil ba iyon sa pag-iisip sa kanilang relasyon. At humingi ng tawad sa kanya para sa nakaraan, ngunit huli na ang lahat. Hindi pa man na ipapaliwanag ng maayos ang salita, pumanaw na si Jochin. Habang papaalis sa ospital, ang isip ni Miho ay bumalik sa taong 2003. Noong panahong iyon, ang 4 na miyembro ng pamilya ay nakatira sa iisang bubong. Walang lihim si Miho at Jochin sa isa't-isa. Laging nagtatago at gumagawa ng masasamang bagay, halimbawa dahil sa kuryosidad. Ninakaw nilang dalawa ang isang kahon ng kondom mula sa klase ng home economics. Para dalhin, tinukso ng 2 dalaga ang isa't-isa. Ginamit pa ang kondom para magpalobo. Tinuruan din ni Jochin si Miho, ang mabait na dalaga, kung paano magrehistro ng account para makapagpadala ng mensahe si Miho online. Sa pagtatapos ng linggo, sabay-sabay silang nagpunta sa simbahan kasama ang kanilang mga magulang para sa misa. Sa panahong iyon, napakaganda ng kanilang relasyon, ngunit biglang huminto ang kaligayahan. Biglang dumating ang trahedya. Isang araw, naglalaro sina Miho at Jochin sa hagdan. Hindi sinasadyang natumbas si Miho at gumulong pababa ng hagdan. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng mukha ng ina ni Miho. Wala na ang dating kabaitan at sinigawan niya si Jochin. Naging matigas siya at sinisi si Jochin sa lahat ng kasalanan. Tumakbo ang mababait na tao sa malapit upang tumulong. Inutusan nila ang ama ni Jochin na kargahin si Miho papunta sa ospital. Medyo nahihiya ang ama ni Jochin, ngunit kinarga pa rin niya si Miho. Mahigpit na hinawakan niya ang mga binti ni Miho. Ang ina ay nakatayo sa gilid at nakita ang eksenang ito na hindi ikinatuwa ang kanyang puso. Pagkatapos ng maliit na drama na ito, lalo pang naging mahigpit ang ina kay Miho. Ang pagkahulog ni Miho mula sa hagdan noong araw na iyon ay hindi malubha. Nagkunwari si Miho na nasasaktan. Sinermonan siya ng kanyang ina dahil pinalalaki niya ang maliit na bagay, mahilig magpaganda at magpahaba ng buhok si Miho. Pinuwersa rin siya ng kanyang ina na gupitin ito ng maikli. Ngunit ang mahigpit na kahilingan ng ina ay kay Miho lang nakatuon. May double standard siya kina Miho at Jochin. Hindi maintindihan ni Miho kung bakit ganoon ang ginagawa ng kanyang ina. Sinuri ni Jochin na ito ay dahil inggit ang ina kay Miho. Inggit dahil sa pagiging isang dalaga niya. Hindi makapaniwala si Miho na ganoon ang kanyang ina. Nagkaroon ng lamat sa pagitan niya at ni Jochin. Hindi na sila laging magkadikit sa paaralan. Sa gitna ng pagtutulakan, hindi sinasadyang natumbas si Miho. Kumalat ang mga kondom sa lahat ng dako, kaya inutusan silang papuntahin ang kanilang mga magulang. Hindi inaasahang sinisi ng ina ni Miho si Jochin sa harap ng guro. Sinabing naging ganoon si Jochin ay dahil sa pagtuturo at halimbawa ng kanyang ina. Lumabas na ang tunay na ina ni Jochin ay nagtaksil din sa isang mas batang lalaki. Nagmadaling ipinaliwanag ni Jochin ang kanyang sarili. Inamin na si Miho ang nagnakaw ng gamit. Nagmadaling lumapit si Miho upang ipaliwanag na inutusan siya ni Jochin na magnakaw ng kondom. Nag-away sina Miho at Jochin ng malaki. Sunod-sunod na nagbigay ng matatalim na tanong si Miho, nagalit si Jochin. Sa huli, dahil ba sa masasamang salita ng ina o dahil pinili ng ina na pumanig sa kanyang tunay na anak na babae. Nasaktan ang damdamin ni Jochin, kaya nagmamadali siyang tumanggi. Wala siyang inggit dahil mayroon siyang ganoong ina. Nagsimulang lumala ang kanilang pag-aaway. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla itong naging pag-atake sa orihinal na pamilya ng isa't-isa. Sa gitna ng pagtatalo, natulak si Jochin at bumagsak sa lupa. Nagkaroon ng galos ang kanyang mukha dahil sa gulo na ito. Lalong lumala ang lamat sa pagitan nilang dalawa, hanggang sa punto na hindi na ito maibabalik pa nang nandoon ang ama ni Jochin. Mahigpit na niyakap ng ina ni Miho si Jochin para aliwin ang kanyang damdamin, ngunit nang umalis ang ama ni Jochin sa silid ng ospital,
Bumalik ang ina ni Miho sa malamig na mukha, niyakap ang sarili niyang anak. Iniwan si Jochin na mailikod na walang pakialam. Pagkatapos ng maingat na paggamot, nag-iwan pa rin ang peklat sa mukha ni Jochin. Sa galit, tinulak niya si Miho. At muntik na niyang maitulak si Miho sa ilalim ng sasakyan. Hindi nagtagal, isa pang liham ng sumbong ang lumitaw sa bulletin board ng paaralan. Sinumbong ni Jochin na ang huwarang estudyante na si Miho ang nagdulot ng insidente ng kondom, ngunit siya ang sinisisi. At ipinahiwatig pa ang hindi malinaw na relasyon sa pagitan ni Miho at ng kanyang amang tunay. Agad na naging sentro ng atensyon si Miho ng buong paaralan. Sa sandaling ito, nakatayo si Jochin sa gilid ng bubong. Tinakot si Miho na aminin na totoo ang nakasulat sa liham ng sumbong. Ayaw umamin ni Miho, kaya nagkunwari si Jochin na tatalon. Wala nang pagpipilian si Miho, kaya umamin siya sa kasalanan. Dahil sa insidenteng ito, sina Miho at ang kanyang amang tunay ay sumailalim sa investigasyon ng paaralan. Ang ama ni Jochin ay tinuro ng iba at nawala ng pag-asa. Nagkulong siya sa sarili at pinuntahan siya ng ina ni Miho. Umaasa na haharapin niya ang sitwasyon at ipapaliwanag ng malinaw upang iligtas ang pamilyang ito. Hindi siya maaaring magkaroon ng 2 beses na pagkabigo sa kasal. Ngunit hindi kayang harapin ng ama ni Jochin ang lahat ng ito. Kaya pinili niyang magtapos. Pagkatapos nito, sinisi ulit ng ina ni Miho si Miho. Siya ang dahilan ng pagkabigo ng kasal na ito. Umaasa siya na laging tatandaan ni Miho na isa siyang makasalanan. At si Miho, pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihirap at pagpapahirap, sa wakas ay nagsimula ng bagong buhay. Bumalik ang oras sa kasalukuyan, sinundo ni Miho ang 2 bata, na inaasahan na ang paghihiwalay. Niyakap nila ang guro at naglambing, ayaw sumama kay Miho. Medyo naiinis si Miho at iniwan ang 2 sa lugar. Malakas na kinwestiyon ng anak na babae si Miho mula sa likuran. Baka gusto rin silang iwanan ni Miho. Sa sandaling iyon, ang anino ni Jochin ay muling lumitaw sa harap ni Miho. Naalala ni Miho ang bawat tawag na nanay ng mga bata. Sa mga nakalipas na araw, hindi siya makatiis at bumalik upang yakapin ang 2 bata. Dinala ni Miho ang 2 magkapatid sa bahay pagkatapos silang patulugin. Hinanap niya ang photo album ng pamilya ni Jochin. Mula roon, nakita niya ang mga lumang litrato niya at ni Jochin noong bata pa sila. Naantig si Miho at kinabukasan, nakatanggap si Miho ng isang text message. Nagpahayag ang kabilang panig ng kahandaang makipagtransaksyon kay Miho. Inutusan siyang dalhin ang 8th B sa underground parking lot upang magkita. Ngunit wala talagang alam si Miho tungkol sa tinatawag na beast. Hinalugog niya ang buong bahay para hanapin ito. Sa oras na pagpupulong, nagdesisyon si Miho na makipagsapalaran ng isang beses. Nagkunwari si Miho na nakita niya ang 8th SQ at nagpunta sa underground parking lot para magkita. Ngunit walang lumabas at sa sandaling ito, nakatanggap siya ng mensahe. Binigyan siya ng kabilang panig ng numero at password ng isang locker. At inutusan siyang ilagay doon ang EX. Tila nasa malapit ang kabilang panig at nagmamasid kay Miho. Alam niya ang lahat ng kilos ni Miho, binuksan ni Miho ang locker. Sa loob ay may isang paper bag. Agad niyang hinanap ang taong nagkita sa kanya sa malapit. Nang makarating siya sa lugar ng pagkikita, nabangga ni Miho ang isang lalaki sa parking lot. Pagkatapos ay hindi sinasadya siyang nakita ang lalaking iyon malapit sa locker. Ngunit hindi naghinala si Miho sa lalaking iyon. Bumalik si Miho sa parking lot. Sa sandaling ito, napansin niya na tila may tao sa kabilang sasakyan. Nang aalis na sana si Miho, biglang pinaandar ng taong iyon ang kotse at umalis. Hindi nakita ni Miho ng malinaw ang mukha ng kabilang panig. Ngunit may napulot siyang lipstick sa lupa upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng taong ito. Naghanap si Miho ng clue sa social media ng mga ina. Sa huli, nakita niya ang parehong lipstick sa isang litrato ni John E. Ang 2 beses na hindi sinasadyang pagkikita niya kagabi ng parehong lalaki sa parking lot, hindi iyon nagkataon. Ang lalaking iyon ay ang sekretary ni John E. Siya rin ang taong laging nagmamasid at nag-imbestiga kay Miho. Kinabukasan, dinala ng nakababatang kapatid ang kanyang paboritong manika sa paaralan. Pagkatapos ihatid ni Miho ang 2 magkapatid sa paaralan, hinila siya ni Chaizi. Inanunsyo na magkakaroon ng pagtitipon ang mga magulang ngayong gabi. Dumalo rin si Miho sa pagtitipon. Ang pagtitipon ay ganap na kontrolado ni Johnny. Pinaglaruan ni Miho ang lipstick sa kanyang kamay. Naalala niya na dati ay lihim na naghahanap ng gamit si John E. sa study room. Nagdududa siya kay John E. Sa sandaling ito, pumasok ang isang magandang babae. Ang pangalan ng babae ay Dayun, na dating miyembro ng girl group. Maganda na ang kanyang background. Habang aktibo bilang isang idol, sikat din siya bilang Golden Spoon Idol. Maaaring maghari-harian si John E. sa harap ng ibang mga ina. Ngunit hindi niya ito magawa sa harap ni Dayun. Dahil si Dayun ang may-ari ng 79 Cave. Ito ay isang sikat na high-end cave para sa mga ina. Ang bilang ng mga miyembro ay laging nananatili sa 79. Kung gusto mong sumali, kailangan munang may umalis para magkaroon ng bakanting pwesto. Kaya paminsan-minsan, mayroong magsusumbong sa kasalukuyang miyembro para makasali. Gayunpaman, ang nilalaman ng sumbong ay hindi inilalabas sa publiko. Tanging ang mga tauhan lang ng cave ang nakakaalam. Pagdating dito, naalala ni Chaizi na si Jujin ay isa rin sa mga tauhan. At marahil alam niya ang maraming sikreto ng mga ina. Habang nasa banyo si John E., sumunod din si Miho. Bago pumasok, napansin ni Miho na nasa banyo rin si Dayun. Hindi siya umistorbo at nakinig lang sa labas ng pinto sandali. Hindi maganda ang tono ng pag-uusap ni Dayun at John. Puno ng paghaharap ang kanilang mga salita, binanggit din ni Dayun si Miho. Ipinahiwatig niya na bago mamatay si Jujin, may nangyari kina John E. at na John kay Jujin.
Hanggang doon lang ang sinabi ni Dayun. Ngunit, sa kabaligtaran, naging napakapangit ng mukha ni John E. Paglabas ni Dayun, nakita niya si Miho, nakilala ni Dayun si Miho. Hindi pa nagtatagal. Nabangga ng anak ni Dayun si Miho sa kindergarten. Nagkita silang dalawa noon. Pagkaalis ni Dayun, pumasok si Miho sa banyo at inilabas ang lipstick. Tinanong si John E kung iyon ba ang naihulog niya sa parking lot. Inakala ni Miho na si John A ang nag-text at nakipagkita sa kanya sa parking lot. Hindi niya maintindihan kung bakit. Maaaring magtanong ng direkta si John A, ngunit bakit ginawa niya ang parang bata na iyon. Gusto ring malaman ni Miho kung ano talaga ang nangyari bago mamatay si Jujin. Iniwasan ni John A ang lahat ng tanong. Sa halip, sinisi niya si Miho dahil sa paggawa ng gulo sa komunidad. Ipinahiwatig ni John E kay Miho na inimbestigahan niya ang kanyang background. At kung ayaw niyang paalisin, manahimik na lang siya at mamuhay ng tahimik. Ang ASB na pinag-uunahan ng lahat na hanapin ay dinala na ngayon ng nakababatang kapatid sa kindergarten. Dinala ng bata ang manika sa kindergarten. Sa gitna ng pag-aaway sa ibang maliliit na bata, lumipad ang manika at naipit sa pinto, nahulog ang ulo at umiyak ng malakas ang nakababatang kapatid. Gusto ng bata na magkaroon ng libing para sa manika. Kaya't dinala ng isang guro ang bata upang ibaon ang manika sa lupa. Ngunit hindi maingat na inilibing ng guro ang manika at itinapon ito nang hindi napapansin ng nakababatang kapatid. Hindi inaasahan na pagkaalis nila, hindi nagtagal. May batang pumulot ng manika mula sa basurahan. Pagkatapos ng klase, sinundo ni Miho ang dalawang magkapatid. Malungkot ang nakababatang kapatid dahil nawala ang kanyang paboritong manika. Binanggit ng bata na may diamond sa bag ng manika. Ngunit itinama ito ng nakatatandang kapatid, hindi iyon diamond kundi is. Lumabas na hindi alam ng nakababatang kapatid kung ano ang is, at napagkamalan ang nagniningning na BSB na diamond. Nang marinig iyon ni Miho, nabahala siya. Agad siyang bumalik sa kindergarten. Hinalughog niya ang basurahan, ngunit wala siyang nakita. Sa sandaling ito, inanyayahan ni Chaizi si Miho na pumunta sa kanilang bahay. Lumabas na ang anak ni Chaizi ang pumulot ng manika. Dahil gusto niya ang manikang ito, kaya lihim niya itong dinala pa uwi. Naglaro ng magkasama ang mga bata. Pag-alis, ibinalik ng anak ni Chaizi ang inayos na manika sa nakababatang kapatid. Tiningnan ni Miho ang manika. Nabalisa ang kanyang puso, sinubukan niyang maging kalmado. Pag-uwi, agad niyang sinuri ang bulsa ng manika. Talagang nakakita siya ng isang FSD, binuksan ito ni Miho upang tingnan. Ang nilalaman ay mga folder na pinangalanan ayon sa pangalan ng mga ina. Ngunit ang pagbubukas ng folder ay nangangailangan ng password. Gusto ni Miho na i-decode ang FSD, tumakbo siya sa maraming tindahan. Ngunit wala siyang mahanap na tindahan na makakatulong. Ang kanyang pagmamadali ay nakita ng mga ina sa daan. Lahat sila ay tumingin sa kanya ng may kakaibang ekspresyon. Hindi pa nagtatagal, nag-post si John A ng isang bagay sa social media na nagbubunyag ng katotohanan ng hindi tinutukoy kung sino dahil sa biglaang pagdating ng isang tao. Naging hindi mapayapa ang buong kapitbahayan at ang taong nagdulot ng gulo na ito. Noong high school pa siya ay nagkaroon ng hindi malinaw na relasyon sa sugar daddy. Ikinonekta ni John A ang kalidad ni Zochin at ang matinding pagpili ni na John sa taong ito. Sa ilalim ng artikulong ito, mabilis na binigyang kahulugan ng isang taong nagngangalang Kim Sang-on. Ang pangunahing karakter sa artikulo bilang si Miho, at nag-post pa ng larawan ni Miho at iba pang detalyadong impormasyon. Agad na pinuntahan ni Miho si John A at hiniling na burahin ang artikulo. Tumanggi si John A na makipagtulungan. Diretsong hinarap si Miho. Inilahad ni Miho na tila natatakot si John A sa kung anuman kaya sadya niya itong tinatarget. Sa labas, hindi na tinag si John A. Ngunit sa loob, siya ay labis na nagpapanik. Nag-alala siya na may nalalaman na si Miho. Pagkatapos, muling humingi ng tulong si Miho sa kanyang kasamahan upang imbestigahan ang taong nagngangalang Kim Sang-on. Sa panig ni na John, naghahanda na siyang lumabas ng ospital. Tumawag siya sa kindergarten at gustong kausapin ang kanyang anak na babae. Nalaman niyang wala ang kanyang anak ngayon. At nag-leave din ang guro ngayon kaya malabo ang pakiramdam ni na John na mayroong mali. Binuksan niya ang social media ng guro, hindi pa nagtatagal. Isinapubliko ng guro na siya ay buntis at nagbibilang na ng araw para sa kanyang kasal. Sa selfie na naipost ngayong araw, lumabas din ang anino ng asawa at anak na babae ni na John. Labis na nainis si na John. Agad siyang tumakbo sa lugar na nasa larawan, hindi nangahas si na John na sumulong. Kundi nagtago sa isang sulok at tinawagan ang asawa, tinanong kung nasaan ito. Nagsinungaling ang asawa at sinabing dinala niya ang anak na babae at ang mga empleyado upang manood ng isang palabas. Nang marinig ang kasinungalingan ng asawa, labis na nasaktan si na John. Desperado si na John na bumalik sa ospital, umakyat sa bubong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi gumawa ng walang kabuluhang bagay si na John. Nang itapon niya ang pulseras na bigay ng asawa sa bubong. Noong gabing iyon nakilala ni John A ang isang lalaking may tatoo sa braso at ibinigay sa kanya ang isang folder ng dokumento. Hindi nagtagal may isang lalaking kumatok sa bahay ni Miho. Sinabi ng taong iyon na nakatira siya sa ibaba. Dahil madalas na maingay ang bahay ni Miho at umaasa si Miho na maging mas maingat. Paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Miho at napansin niya ang tatoo sa braso ng lalaki. Ang stepson ni Jochin sa ospital ay nagising na ng maraming araw. Ngunit palaging nagpapanggap na kumatos sa harap ng mga tauhan ng medikal. Sa likod, palihim siyang nag-imbestiga kay Miho. Sa parehong oras biglang nakatanggap si Miho ng emergency call mula sa kanyang kasamahan. Ang dahilan ay nakatanggap ang kumpanya ng liham ng reklamo. Ang nilalaman ay eksaktong katulad ng post ni John E. na binanggit ang relasyon niya at ng sugar daddy.
Sinasabing simula noong high school pa lang sila ay mayroon ng malabong ugnayan sa pagitan nila. At sinabi ring sangkot si Miho sa pagkamatay ni Juchin. Pati na rin sa pagkalito ng isip ni na John. Nagmadali si Miho sa kumpanya dahil sa hindi totoong paratang. Si Miho ay may malinis na konsensya ngunit hindi niya maikakaila. Ang kilos na pagsumbong ay talagang nakaapekto sa karera ni Miho. Naghinala si Miho na may ginagawang kalokohan si John sa likod niya. Ngunit hindi lang iyon ang krisis na kinakaharap ni Miho. Ang dalawang anak ni Juchin ay na-isolate din at inalis sa mga aktibidad ng mga bata. Dinala ni Miho ang magkapatid upang maglaro. Ang mga bata na puno ng enerhiya ay hindi na nalulungkot. Pag-uwi sa bahay ay malakas pa rin tumakbo at tumalon kaya naglabas ng ingay. Muli itong nakaakit sa lalaking may tatoo sa braso. Binalaan ng lalaki si Miho na mamuhay ng tahimik at huwag nang gumawa pa ng ingay at paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Miho. Napansin niya ang tatoo sa braso ng lalaki na parang pamilyar at nakita na niya sa kung saan. Kinaumagahan muling dumating ang nakakatakot na lalaking may tatoo sa braso. Sa pagkakataong ito, may hawak siyang pamalo at binantaan si Miho na umalis. At malakas siyang kumatok sa pinto. Dahil natatakot, humingi ng tulong si Miho sa security guard. Tinanong kung nakatira ba sa ibaba ang lalaking may tatoo sa braso. Kilalang-kilala ng security guard ang mga residente. Pagkatapos marinig ang deskripsyon ni Miho, itinanggi niya na ang lalaking may tatoo sa braso ay hindi nakatira sa ibaba. Malinaw na sadyang nanggugulo ang kalaban. Muli naisip ni Miho si John E. Tiningnan niya ang social media account ni John E. At nakakita ng larawan ng kumpanya na lumipat ng lokasyon, kung saan aksidenteng nakunan ang lalaking may tatoo na nakasuot ng uniforme ng security guard. Sa sandaling ito tumunog ang doorbell. Inakala ni Miho na muling nanggugulo ang lalaking may tatoo. Sumigaw siya sa pinto na alam na niya ang pagkatao nito. Na si John ang nag-utos sa kanya na manggulo sa kanya. Nang makitang hindi sumagot ang kabilang panig, kumuha si Miho ng payong bilang pananggalang. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niyang sina John pala ang dumating upang hanapin siya. Inanyayahan ni na John si Miho na makipagtulungan sa kanya upang harapin si John E. Ngunit kapalit nito, may sarili din siyang layunin. Gusto niyang bawiin ang mga larawan ng pangangaliwa ng asawa niya. Sa biyes ni Juchin, iminungkahi ni na John kay Miho na maaari siyang magdala pa ng mga taong may parehong layunin upang magkakasamang labanan si John E. Biglang may naisip si Miho. Ang taong makakatulong sa kanya ay si Dayun. Kaya pumunta siya upang humingi ng tulong kay Dayun. Isa sa publiko niya ang huwad na pagkatao ni John E. Sa pagtitipon ng mga ina sa mga darating na araw, hindi talaga gusto ni Dayun si John E. Ang pagkakaroon ng dagdag na kakampi na tutulong sa kanyang harapin. Si John E. ay walang masama, hindi ba? Pagdating ng araw ng pagtitipon, gustong imungkahi ni John ang reforma sa kindergarten. Idinagdag ang mga mungkahi na may kaugnayan sa pagharap sa mga batang tumigil sa pag-aaral, na ang layunin ay paalisin ang mga bata mula sa mga pamilyang napapaloob sa eskandalo. Mula sa kindergarten, malinaw na ang regulasyong ito ay ginawa para kay Miho. Maagang dumating si Dayun at nagpahayag ng kanyang pagtutol upang makapagbigay ng oras para kay Miho na na-traffic. Habang nagtatalo silang dalawa ng walang humpay, itinulak ni Miho ang pinto at pumasok. Nakarating sa bulwagan bago pa man maaprubahan ang mungkahi. Sumunod kaagad si Dayun at tumabi kay Miho. Hindi bababa sa maaari niyang patunayan na ang kanyang matinding desisyon ay walang kinalaman kay Miho. Pagkatapos, mahinahong nagsalita si Miho sa lahat ng tao sa bulwagan. Nilinaw ang mga maling chismis tungkol sa kanya na naipost online. Tinulungan siya ng kasamahan niyang Sinam na mahanap si Kim Sang-on, na nag-iwan ng komento sa ilalim ng post ni John E. Totoo na siya ay kabatchmate ni Miho noong high school. Ngunit ang account na nag-iwan ng komento ay hindi sa kanya. Hindi siya kailanman nagbigay ng anumang komento. Nagbukas si John ng account sa ilalim ng pangalan ni Kim Sang-on at pinamamahalaan ito. Nagpatuloy si Miho sa pagbubunyag na kumuha si John ng lalaking may tatoo upang bantaan ang personal na kaligtasan ni Miho. Palaging pakiramdam ni Miho na pamilyar ang lalaking may tatoo. Sa wakas naalala niya kung saan niya nakita ang lalaking may tatoo. Noong araw na namatay si Dutrin, pumunta si Miho sa bahay upang magbigay ng cake. Nakita niya ang lalaking may tatoo na nakasuot ng itim na sombrero sa elevator. Maingat na naalala ni Miho nang bumaba siya sa taxi. Lumabas ang lalaking may tatoo sa harap niya. Malamang na naitala ng dashcam ng taxi ang anino ng lalaki. Natagpuan ni Miho ang driver noong panahong iyon. At pagkatapos panoorin ang video, hindi nga mali ang kanyang alaala. Nag-isa si Miho at kinausap si John E. Sinabing noong gabi ng pagkamatay ni Dutrin, ang lalaking may tatoo ay pumunta sa gusali kung saan nakatira si Dutrin. At ang taong ito ay nagtatrabaho para kay John. At binantaan din niya ang personal na kaligtasan ni Miho. Malinaw ang ebidensya. Inamin ni John na kilala niya ang lalaking may tatoo. Ngunit itinanggi niyang may kaugnayan ang taong iyon sa pagkamatay ni Dutrin. Noong araw ng insidente, tinawag niya ang lalaking may tatoo para sa personal na bagay. Nakuha ni Miho ang punto at binunyag ang kasinungalingan ni John. Noon, malinaw na sinabi ni John sa pulisya na noong araw na iyon may family gathering si John Dahil wala si John sa bahay noong panahong iyon, bakit pumunta ang lalaking may tatoo sa gusaling ito? Ang sagot ay halata na. Naglihim si John ng ilang panloob na detalye dahil may tinatago si John Nagpasya si Miho na mag-imbestiga ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, nagwagi ng malaki ang tatlong babae na nagpahiya kay John sa harap ng publiko. Si Dayun ay nasa mabuting kalagayan kaya inanyayahan niya si Miho na pumunta sa CAF 99. Agad na pumayag si Miho. Sa huli, wala itong masama sa kanya.
Pagkatapos, gustong bawiin ni na John ang mga larawan ng asawa niya. Ngunit hindi pa rin na-decode ni Miho ang password ng HD. Kapag nagtagumpay siyang i-decode, ipapadala niya ang mga larawan kay na John. Si John ay naloko at puno ng sama ng loob ang kanyang puso. Sa isang banda, kailangan niyang makipaglaban sa mga ina. Sa kabilang banda, mayroon siyang kapatid na lalaki na hindi mapakali. Ang kapatid na lalaki ay gumugugol ng buong araw sa paglilibot kasama ng mga walang trabaho. Ang lihim na pagkahumaling sa ipinagbabawal na sangkap ay natuklasan ni Jochin. Ginamit niya ito upang takutin si John na huwag magpakalat ng chismis tungkol sa kanya. At huwag ding mangudyok sa ibang mga ina. Kailangang itago ni John ang lihim sa anumang paraan dahil kapag ito ay nabunyag, hindi lamang masisira ang kinabukasan ng kanyang kapatid na lalaki. Magigiba rin ang karera na siya mismo ang nagtayo. Dahil hawak ni Jochin ang kanyang kahinaan, nagtanim ng galit si John kay Jochin sa kanyang puso. Ang taong galit din kay Jochin ay sina John. Ngunit ang pagkagalit sa isang tao at ang pagkakaroon ng intensyon na pumatay ay dalawang magkaibang bagay. Gusto niyang mamatay na si Jochin, ngunit hindi siya gagawa ng aksyon. Sa mundo ng mga ina, ang mga paligsahan para sa kaligayahan ay makikita sa lahat ng dako. Lumilikha ang lahat ng ilusyon na ako ang pinakamasaya. Gustong lampasan ang ibang mga ina. Minsan, para manalo sa iba. Hindi ito tungkol sa paggawa ng isang bagay na magpapasaya sa sarili, kundi ang pagsira sa kaligayahan ng iba. Pagkaraan ng ilang panahon, nagkaroon ng bagong pag-unlad ang kaso ni Jochin. Ang asawa ni Jochin ay nagising at nagbigay ng testimonya sa pulisya. Sinabing sila ay nagtulungan upang saktan siya. Sinulsulan ni Miho si Jochin na gawin ang krimen. Dahil sa pahayag ng asawa, si Miho ay tinawag sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Ayon sa alaala ng asawa ni Jochin, ang una niyang pagkikita kay Jochin ay sa club. Mga taong mahilig sa symphony orchestra, nagkainlaban sila sa unang tingin. Mabilis na pumasok sa matamis na yugto ng pag-ibigan. Habang mas lumalalim ang kanilang pagkakakilala, lalo niyang natuklasan na si Jochin ay isang taong hindi tumitigil sa pagsisinungaling. Pagkatapos ng kasal, mas maraming problema ang lumabas. Tila naghihinala si Jochin at gumugugol ang buong araw sa social media. Upang makabuo ng imahe online, hindi siya nag-atubiling magsinungaling. Gumawa-gawa ng mga kwento na wala namang katotohanan. Noong araw ng pagtatanghal sa kindergarten, hindi sinaktan ng anak ni Jice ang kanilang anak na babae. Ngunit nagpumilit si Jochin na naniniwala siyang sinaktan ang kanyang anak. Hindi lang iyon, ngunit ang kanilang anak na babae ay hindi rin allergy sa mani. Ngunit matigas na naniniwala si Jochin na hindi makakain ng mani ang bata. Lubos na naniniwala si Jochin sa mundong siya mismo ang gumawa sa kanyang isip. Unti-unting lumalala hanggang sa puntong naghinala siya na gusto siyang patayin ng kanyang asawa. Kapag nasa bahay, kailangan lang niyang itaas ang kanyang kamay. Natatakot na sisigaw si Jochin na humihingi ng tawad. Iniisip na sasaktan siya ng kanyang asawa. Nagsimulang manood si Jochin ng mga balita tungkol sa pagpatay ng asawa sa asawa. Pagkatapos, dumating si Miho. Ang kanyang pagdating ay ganap na nagpasiklab sa mga ilusyon ni Jochin. Lalong lumala ang kanyang sakit. Noong gabing iyon, umalis ang mga bata para mag-camping. Si Jochin at ang kanyang asawa ay nagkaroon ng sarili nilang pribadong oras. Uminom ng kaunting alak ang mag-asawa. Pagkatapos lasingin ang asawa, biglang nagbago ang ekspresyon ni Jochin. Pinilit ang asawa na umamin kung paano siya planong patayin ng pamilya. Naguluhan ng asawa, tila bumalik ang sakit ni Jochin. Sa sandaling iyon, pinuntahan ni Miho ang kanilang bahay. May sinabi si Miho kay Jochin sa pinto pagkatapos bumalik ni Jochin sa silid. Naging emosyonal siya at kinuha pa ang kutsilyo sa kusina. Habang nag-aagawan ang mag-asawa, aksidenteng nasaksak ang tiyan ni Jochin ng kutsilyo sa kusina. Dali-daling kinuha ng asawa ang telepono at naghanda na tumawag sa pulisya. Ngunit nasaksak naman siya ni Jochin. Habang malabo ang kanyang malay, nakita ng asawa na tila may hinahanap si Jochin. Tila tumatawag siya kay Miho. Naunawaan ng asawa, siguradong nagkasabwat ang dalawang babaeng ito para patayin siya. Isinalaysay ng asawa ni Jochin ang mga lumang pangyayaring ito sa harap ng pulisya. Mukha siyang balisa at tila natatakot. Habang patuloy na kinakamot ang kanyang braso, para sa pahayag ng asawa ni Jochin, labis na nalilito at takot si Miho. Ito ay purong paratang na walang ebidensya. Sumigaw si Miho sa harap ng pulisya, itinuro ng asawa na, bakit biglang nagkita muli si Miho at Jochin pagkatapos ng maraming taon? At ang tungkol sa lihim na pagbibigay ni Jochin ng pera kay Miho. Nakita rin iyon ng asawa, hindi rin inalis ng pulisya ang kanyang hinala. Bukod pa rito, natuklasan ng investigasyon ng pulisya. Napalihim na pinag-aaralan ni Miho ang social media ni Jochin. Tiyak na nagdaragdag din ito ng pagdududa kay Miho. Sa kasalukuyan, lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Miho. Hindi malilinis ni Miho ang kanyang sarili kahit tumalon siya sa Huanghe-Yellow River. Medyo nagalit si Miho. Paano niya maibibigay sa akin ang kriminal na titulo? Batay lamang sa isang panig na pahayag ng asawa ni Jochin. Noong gabi ng insidente, magkasama si Jochin at ang asawa sa iisang silid. Biglang namatay si Jochin. Ang natitirang asawa ay dapat na ang pinakamalaking suspect. Dinala si Miho para imbestigahan at nag-usap-usap ang mga ina sa likod niya. Malapit nang magdaos ng pajama party ang kindergarten. Hindi interesado ang mga magulang, maging si John na dating pinakaaktibo, ay nagsimula na ring tumanggi ng paulit-ulit sa pagkakataong ito. Nalaman ni na John na naaresto si Miho at humingi ng tulong sa kanyang asawa upang maging abogado ni Miho. Pagkatapos lumabas ang asawa ni na John, mabilis niyang pinigilan ang mataas na presyon ng interogasyon ng pulisya at pinalabas si Miho mula sa istasyon ng pulisya sa pamamagitan ng legal na proseso. Bumalik si Miho sa bahay ni Jochin muli.
at natuklasan na ang password ng pinto ay napalitan. Nagtanong si Miho sa kindergarten. Nalaman niya na kamakailan ay ang biyena ni Zochin ang nag-aalaga sa dalawang bata. Nakipag-ugnayan si Miho sa biyena ni Zochin. Gustong makita ang dalawang bata, ngunit hindi pa rin nakakatanggap ng tugon. Umupo si Miho sa bahay pagkatapos ng matagal na hindi pag-uwi. Naramdaman lang niya na pagod siya. Pumunta si Miho sa ospital upang bisitahin ang asawa ni Zochin. Ngunit tumanggi ang kabilang panig na tumanggap ng bisita. Sa sandaling ito, dumating sina John upang hanapin si Miho at habang tinawag si Miho, tahimik na umalis ang asawa ni Zochin sa ospital. Humingi ng tulong sina John kay Miho upang magpanggap na siya at makipagkita sa guro. Pagkatapos, ikinuwento ni Miho kay na John ang mga kamakailang nangyari. Hindi maintindihan ni Miho kung bakit gustong ipasa sa kanya ng asawa ni Zochin ang kaso. Sa loob ng ilang sandali bago nangyari ang insidente kay Zochin. Ano ba talaga ang nangyari na naging dahilan upang ang dating malumanay at masigasig na si Zochin ay tuluyang magbago ng ugali? Narinig ni na John ang ilang chismis. Pagkatapos ng pagtatanghal sa kindergarten, ang pagtrato ni na Zochin at ng kanyang asawa sa kanilang anak ay napakahigpit. Galit na galit si Zochin, ngunit nagkunwari siyang walang nangyayari sa labas. Sinadya niyang banggitin ang tungkol sa asawa ni na John sa social media.